Ang kasong ito ay naganap sa Wales, United Kingdom, noong 2018. Si Mavis Brand ay isang 69 years old na babae na nagmamay-ari ng fish and chip shop, kasama ang kanyang asawa, isang 71 years old, na si Jeffrey Brown. Ang dalawa ay kasal ng higit sa 30 taon, at nagmamay-ari ng ilang negosyo, at ari-arian, sa lugar kung saan sila nakatira. Ito ay noong 2018, na nagpasya ang mag-asawa, na magre-retiro na sila upang simulan ang kanilang maliit na negosyo, sa gilid ng kalsada, at chip shop na tinatawag na chipoteria. Ang kanilang tindahan ay matatagpuan sa tabi mismo ng kanilang tahanan, sa isang nayon na tinatawag na Herman. Kahit na sila ay magkasama na sa mahabang panahon, ang mag-asawa ay mayroon din silang mga isyo. Silang dalawa ay nagkaroon ng ilang mga problema sa pananalapi, at ito ang dahilan ng maraming argumento. Sinabi ni Mavis sa ilan sa kanyang malalapit na kaibigan na may problema silang nagpapahirap sa kanilang pagsasama. Bandang October ng 2018, tumawag si Mavis sa isa sa kanyang mga kaibigan na si Caroline Morgan. Lumuluha si Mavis at nagtapat kay Caroline. Ang sumbong nito sa kanya, naging makulit si Jeffrey, habang ang relasyon nila ay patuloy na nasisira. Sinabi rin niya kay Caroline na natatakot siya para sa kanyang buhay. At ang Jeffrey na iyon, itinulak siya sa isang upuan at sinuntok siya sa mukha sa ilang mga pagkakataon. Noong October 23, 2018, bandang 1:15 p.m. Nakatanggap ulit ng tawag si Caroline mula kay Mavis. Si Mavis ay sumisigaw at umiiyak sa telepono. Sabi niya, binuhusan daw siya ni Jeffrey ng kumukulong mainit na mantika sa buong katawan niya, at nakailangan niya ng tulong kaagad. Sinabi niya kay Caroline na mayroon siyang malubhang paso sa buong katawan, at nakiusap sa kanya na pumunta sa kanyang bahay sa lalong madaling panahon. Tumigil si Caroline sa kanyang ginagawa at pumunta sa bahay ni Mavis. Inabot siya ng halos 40 minuto bago makarating sa bahay ni Mavis. Pumasok siya sa bahay para hanapin si Mavis. Nakita niya si Mavis na pabalik-balik at nasabi niya na siya ay nasa mahirap na sitwasyon at pagkabigla. Ang laman sa kanyang leeg, pisngi, at mga kamay ay nagsimulang malaglag, at ang isang malaking bahagi ng kanyang balat ay paltos. Mavis told Caroline, "I was nagging Jeffrey and he flipped. Siya ang may gawa nito sa akin." Ngunit wala si Jeffrey sa bahay, sabi ni Mavis kay Caroline, na nagsiserve pa siya sa mga customer. At sinabi rin niya kay Caroline na wala pang tumawag ng ambulansya, kaya tumawag siya ng ambulansya. Pagkatapos, pumunta si Caroline sa fish and chip shop para hanapin si Jeffrey. At nakita niya ito, na naglilingkod pa rin sa mga customer, at nang makita si Caroline, tinanong niya ito kung magagawa niya na mag-pop ng isda sa fryer para sa kanya. Tila walang pakialam si Jeffrey na nasa bahay ang kanyang asawa na naghihirap sa sobrang sakit at nangangailangan ng agarang medikal na paggamot, at hindi na siya nag-aabalang magtanong tungkol sa kalagayan ng asawa. Sinabi na lang niya kay Caroline na aksidente itong nadulas at nabuhusan ng mantika ang sarili. Sinabi ni Caroline kay Jeffrey na isara ang shop at para alagaan ang kanyang asawa. Hindi nagtagal ay dumating ang mga paramedic sa pinangyarihan, at natagpuan nila si Mavis na naliligo ng langis at may malubhang paso. At sinabi ni Mavis sa mga paramedic na si Jeffrey ang gumawa nito sa kanya. Si Mavis ay dinala sa ospital sa Swansea at ginagamot para sa kanyang mga pinsala. Siya ay nagtamo ng mga paso sa 46% ng kanyang katawan. Ang langis na napunta sa kanyang katawan ay humigit kumulang 160 degrees o 320 Fahrenheit sa loob ng 6 na araw. Ginamot ng mga doktor ang kanyang mga sugat at ginawa ang lahat ng kanilang makakaya. Dumaan siya sa operasyon para tanggalin ang ilan sa kanyang nasunog na balat. Ngunit tragically, si Mavis ay nagkaroon ng sepsis at hypothermia. At ang resulta, nagkaroon siya ng maraming organ failure at Noong October 29, isang pagsisiyasat ang kanilang isinasagawa upang malaman kung ano mismo ang nangyari. Tinapanayam ng pulis si Jeffrey, at siya ay nagmamatigas na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Mavis.
Sinabi niya sa pulis, na siya ay lasing, at nadulas, at hindi niya sinasadyang nahila, ang isa sa mga trail papunta sa kanyang sarili. Habang siya ay nahulog, sinabi rin niya, na siya ay nakatanggap ng mga paso, sa kanyang sariling mga kamay. Nang sinubukan niyang hilahin, ang jumper ni Mavis sa ulo niya. Pero ang mga kaibigan ni Mavis, lumapit at kinausap ang pulis. Tungkol sa kung paano siya natakot para sa kanyang buhay. At naniniwala siya na isang araw, maaaring siya ni Jeffrey. Nang sumisigaw si Mavis sa sakit, at patuloy pa rin si Jeffrey sa pagsisilbi sa mga customer. Ito ay sapat na upang isipin at paghinalaan, na siya ang maaaring, responsable, sa mga nangyari. At kaya, si Jeffrey ay kinasuhan, sa patay ni Mavis. Nagsimula ang paglilitis noong 2019. Binigyang diin ng pangkat ng prosekusyon, na kilala si Jeffrey, na minsan ay hinahampas si Mavis, at binanggit ang mga problema sa pananalapi. Silang dalawa, ay madaling magalit at palagi silang nagtatalo. Bagaman, sinabi nila na si Mavis ay higit na mabunganga, at si Jeffrey ay tahimik. Mahalaga ring tandaan, na noong dinala si Mavis sa ospital, ang kanyang dugo ay sinuri, at ito ay nagpakita na, siya ay talagang lasing. Ang pangkat ng depensa ni Jeffrey, ay naglabas ng katotohanan, na si Mavis, ay may halong alak, ang kanyang dugo, na mayroong 108 mg kada deciliter, na mas mataas, kaysa sa limitasyon sa pag-inom, na 80 mg kada deciliter. Sinabi ni Jeffrey, na lasing si Mavis, nang masunog siya ng mantika. At dahil sa kalasingan, natarante siya, sa nangyari. At hindi na maalala ang eksaktong mga nangyari. Paliwanag ni Jeffrey, natarante siya, nang madulas siya. Sinabi niya sa korte, lumingon ako, at nakita ko siyang nakahiga sa sahig. Nakita niya ang deep fat fryer, na gumalaw sa mesa. At ang mga binti niya ay nahulog mula sa gilid, at ang langis, ay tumama sa buong paligid at mabilis na kumalat, at tumama sa kanyang dibdib. Ngunit, pagkatapos ay tinanong siya, kung bakit wala siyang ginawa. At bakit hindi siya tumawag, ng isang ambulansya, o umalis upang humingi ng tulong, para sa kanya. Sagot ni Jeffrey, ay wala siyang mahanap na sagot, kung bakit wala siyang ginawa sa oras na iyon. At hindi niya alam, kung bakit siya ay nagpatuloy sa pag-entertain ng mga customer. Habang ang kanyang asawa, ay sumisigaw sa sakit. Sumang-ayon siya sa panig ng prosekusyon, na ito ay walang kabuluhan, hanggang sa punto ng hindi makatao, na hindi niya tinulungan ang kanyang asawa. Isa sa mga kaibigan ni Jeffrey, lumapit, at nagbigay ng pahayag sa korte. Ang sabi, si Mavis ang unang magsisimula ng mga argumento. Kapag siya ay umiinom, at madalas niyang hilingin, ang kamatayan, ni Jeffrey. O siya mismo ang papatay sa kanya. Ang panig ng pag-uusig ay nagpahayag, ng maikling salita. Ang mga kakilakilabot na paso. Ang dinanas ni Mrs. Brand, ay hindi resulta ng isang aksidente. Ngunit, ang sanhi nito, ay sadyang itinulak, o itinapon siya, sa ibabaw ng deep fat fryer. Na naglalaman ng nakakapasong mantika, sa kabila ng kakaibang hanay ng mga pangyayari. Sa takot ni Mavis para sa kanyang buhay, sinaktan siya ni Jeffrey, sa nakaraan, at hindi siya tumawag ng isang ambulansya. Kulang lang ang ebidensya, to conclude, na si Jeffrey talaga ang gumawa nito sa kanya. Dagdag pa ng isang konsultant, at plastic surgeon, na pinangalan ng Steven. Sinuri ni Jeffrey, ang mga paso na natamo sa katawan ni Mavis. Napagpasyahan niya, na ang mga paso ay maaaring mapanatili, sa pamamagitan ng pagbagsak nito sa sahig. At hinila ang fryer pababa, sa kanyang sarili. Hinatulan si Jeffrey, nang walang sala sa ng tao, at malayang umalis. Iniulat na, nagpakita siya ng kaunting emosyon, sa panahon ng paglilitis. At nang linisin siya ng hurado, sa lahat ng kaso. Nagpasalamat siya sa kanila, sabay kaway, bago umalis sa hukuman. 3 taon, pagkatapos ng pagkamatay ni Mavis. Noong June 1, 2020, pumanaw si Jeffrey. May mga nag-iisip, na nakatakas si Jeffrey, sa At ang ilan ay naniniwala, na siya ay inosente, sa alinmang paraan. Siya ay napatunayang, hindi nagkasala sa korte ng batas. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel.
As always, keep safe everyone.